Welcome po mga kakuya ko yung Jonathan TV Pigs Vlogs nagpablik no. So mga kuya, so napakagandang ating aral natin for today po mga kakuya about the spiritual no, to about sa ating kaluluwa no. So talagang napakaganda at para mabigyan tayo ng linaw po mga kakuya kung ano na ba talaga na ano ng estado ng ating pamumuhay no. So ating ginagalawang worldly na ba o napalayo na ba tayo sa Diyos no. So talagang karamihan ngayon po mga kakuya na talagang balot na sa mga makamundong gawain no. So nakalimutan ng isang tao na meron tayong kaluluwa. So ngayon ang tatalakayin po natin mga kakuya, delikado ba ang kaluluwa kapag walang prayer life ang isang tao no. So talagang yung mga taong na wala nang pakialam sa kanilang kaluluwa no, kumbaga nakalimutan na nila ang kanilang kaluluwa na mayroon tayong daladala na ang kaluluwa pa naman ay siyang walang kamatayan no. So talaga ang ating kaluluwa ang siyang magdurusa doon sa impyerno kung sakaling mapunta tayo ron. So pagdating ng second coming no at ibabalik sa atin yung katawan, kaya doble pa sakit na kapag nandoon tayo sa impyerno no mga kakuya. Kaya delikado, kaya ngayon pa lang alamin natin kung ano na ang estado ng ating kaluluwa po mga kakuya kapag ang tao ay walang prayer life no. So napakahalaga natin talakayan natin yan ngayon mga kakuya, na napakaganda dahil ito ay magbibigay sa atin ng linaw pagdating sa ating spiritual warfare no. So spiritual life no, sa ating pamumuhay na spiritual no. So sa pag ito'y pagtakbo ng ating ito'y talagang pagano sa ating tinatawag na prayer life no. So dapat mayroon tayong prayer life. So ngayon tatanungin natin ang mga church fathers natin ayon sa Biblia no, at lalo na po sa ating mga santo. Tatanungin natin kung ano bang kapag ang isang tao ay walang prayer life po mga kakuya no. So hindi yun sa akin manggagaling ang masagot, kundi sa ating mga mahal na santo, lalo na po sa ating inang simbahan. Ang turo ng ating inang simbahan babasahin natin mamaya sa Catechism of the Catholic Church no. So magbigay rin po tayo niyan mga kakuya kung ano ang mga paragraph ng sinasabi ng ating inang simbahan. So dito, delikado ang kaluluwa ang isang tao kapag wala siyang prayer life no. So napakaganda ayon sa Biblia, Catechism of the Catholic Church no, at mga turo ng mga santo at panalangin ay hindi lang karagdagan sa buhay Kristiyano, ito ay pundasyon ng relasyon natin sa Diyos. Napakaganda no. Ano daw? Ito ay pundasyon ng ng relasyon natin sa Diyos. So yan palang ibig sabihin ng prayer life no. So hindi lang manalangin lang tayo ngayon dahil ganado tayo, hindi po no. Kapag sinabing prayer life po mga kakuya, yan po ay habang buhay na natin no, na talagang araw-arawin natin, kumbaga devotion no. So talagang dito, ito ay pundasyon nga daw ng relasyon natin sa Diyos. Kung paano kung walang prayer life, paano natin matatawag na may relasyon tayo sa Diyos mga kakuya? Kaya nga yan ang napakadelikado nga mga kakuya kapag wala po tayong prayer life. Kaya yan ang gustong-gusto ng mga fallen angel, mga demonyo, na wala tayong prayer life dahil kayang-kaya na niya tayo papasukin no. Kayang-kaya ng demonyo na alipulain ang ating buhay no. So hindi niya kaya kontrolin ang kaluluwa, kundi kayang-kaya niyang kontrolin ang ating pamumuhay, ating physical, ating kaisipan, no, ang ating mga gawain, no. Dapat kinokontrol din yan ng mga demonyo, dapat makamundo, ganun, no. So kaya nga inalis niya ang prayer life na sa galit na galit ng mga demonyo sa mga taong may devotion sa araw-araw na panalangin, no, prayer life, no. So ayon dito sa Biblia po mga kakuya, sa Lucas 18 verse 1 no, kailangan laging manalangin. So take note na, ayon po yan sa Lucas 18 verse 1 no, kailangan laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa no. So talaga yan po, ayon po yan sa Lucas 18 verse 1 no. Sa dagdagan pa natin dito sa 1 Tesalonica no, anong sabi dito sa 1 Tesalonica 5 verse 17, manalangin kayong walang patid. Grabe ang sabi dito daw sa 1 Tesalonica 5 verse 17, manalangin daw tayo na walang patid. Kapag walang panalangin, nawawala ang koneksyon sa Diyos. Katulad ito ng isang katawan na walang hininga, patay no. So napakaganda ng ating dito sa 1 Tesalonica 5 verse 17. Napakaganda po, daw, manalangin daw tayo na walang patid po mga kakuya. So ayun po yan sa sabi ng Biblia, hindi po ako nagsasabi po mga kakuya no. So kailangan talaga wag natin ismulin ang ating mga panalangin araw-araw po mga kakuya, matulog bago pumasok no, at may devotion sa 3 o'clock prayer no, at
higit sa lahat, yung mahal na rosaryo, yan ang devotion sa buong pamilya na tinuturuan nga tayo ng mahal na birhen kung paano tayo magsama-sama na manalangin, no? Lalong mas maganda talaga devotion sa mahal na rosaryo. Ayon naman sa Catechism ng Catholic Church, paragraph 2744. Anong sabi niya dito po mga ito? Napakaganda kanyang sinasabi, no? Prayer is a vital necessary. Vital necessity. If we do not allow the Spirit to lead us, no, we will fall back into the slavery of sin. Ibig sabihin, ang hindi daw nananalangin ay mas madaling mahulog sa kasalanan at mailayo sa Diyos. So yan po daw kung kapag wala daw tayong prayer life po mga kawayan, na delikado talaga po mga kawayan, no? So talagang kailangan talaga natin manalangin araw-araw. Kaya ito napakahalaga ang prayer life po mga kawayan. Baka sabihin na para lang naman yan sa mga santo. No, dahil applies para sa atin lahat yan. No, kaya nga na sabi ni Kristo, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Utos talaga. Talagang yan ang unang talaga ni Kristo sa atin, commitment para sa atin na talagang magpakabanal daw tayo. Hindi lang maging mabait lang tayo, hindi. No, so magpakabanal daw tayo dahil siya daw ay banal. Kaya yan ang tinuturo din sa atin ng inang simbahan. Ayon sa mga santo, no, tanungin din natin mga santo, anong sabi nila patungkol po dito po mga kakuya? Si Saint Alfonso Liguori, no? So anong sabi niya? He who prays is a certainly saved. He who does not pray is a certainly damned, no? So anong sabi niya? Ang taong manalangin ay tiyak na maliligtas. Ang hindi nanalangin ay tiyak na mapahamak. So talagang dinidihin talaga dito ni Saint Alfonso Liguori po mga kuya, no? So daw, ang taong nanalangin ay tiyak na maliligtas. Ang hindi nanalangin ay tiyak na mapapahamak daw talaga po mga kuya na ang ating kaluluwa, no? So talagang napakaganda ang ating talakayan ngayon po mga kuya, na ito ay magbibigay sa atin ng kaliwanagan, no, sa ating buhay, lalo na po sa mga taong nakita ko na wala na talagang prayer, tamad, no? Kaya nga itong katamaran talaga po mga kuya, ayon sa mga demonyo, yan ang diskarte ng mga demonyo ayon sa mga exorcist, no? Talagang marami talagang mga tamad na napupunta sa tawag nito sa impyerno, no? So bakit? Dahil mas nag-enjoy pa sila sa makamundo ng worldly, lalo po sa mga cellphone at mga balita, no? So pagdating sa prayer life, tinatamad, inaantok at walang gana. So yan ang diskarte ng mga fallen angel po mga. Kaya labanan talaga natin yan, no? So kaya yan ang mga tinatanim ni taning yung kalaban natin na maging tamad tayo. So wag tayo maging tamad, lalo na pagdating sa ating spiritual life, no po mga kakuya, lalo na po sa ating panalangin araw-araw nung devotion natin. Pang-apat, epekto ng kawalan ng prayer life, no? Ito yung mga epekto, yung mga dahilan na walang prayer life ang isang tao. No, una, humihina ang kaluluwa sa laban sa tukso, no? So talagang humihina daw ang ating kaluluwa laban sa tukso. Ikalawa, lumalayo ang puso sa Diyos. So lumalayo daw ang ating puso sa Diyos po mga kakuya, no? So talagang napakahalaga talaga ang prayer life, no? Ito yung mga dahilan, yung walang mga prayer life, no? Lumalayo ang puso sa Diyos. Ikatlo, nawawala ang grasya ng banal na espiritu. So nawawala na daw yung grasya ng banal na espiritu, no? Kaya nga yung iba na kapag walang prayer life, madali na lang sa kanila pumatay, madali na lang sa kanila magsinungaling, madali na lang sa kanila na gumawa ng mga kamalian dahil nga walang prayer life. Yan nga, ito yung mga dahilan, epekto ng walang prayer life ang isang tao. Ang pang-apat, madaling pasukin ng kalungkutan, spiritual dryness o maging spiritual attack, no? So spiritual dryness at maging spiritual attack, madali lang tayo pasukin ng mga fallen angel, no? So mga ano ba yung spiritual attack? Lalo na mga doon papasok na depression, oppression, no? At lalo na po sa mga positions, no? So yan mga spiritual attack, no, sa atin na depression, lalo na po sa mga obsession, no? Kaya madali lang tayo pasukin niyan mga kakuya, lalo na po sa spiritual dryness, no? Yung walang gana sa pananampalataya, na talagang madaling malungkot, no? So walang kasiyahan sa kanyang buhay, higit sa lahat, walang katiyakan, walang direksyon kumbaga ang kanyang buhay. Kapag ito ngayon epekto ng kawalan ng prayer life, no? So nakakadelikado talaga po dahil pala talaga mga kakuya, no? Madaling pasukin ng kalungkutan, spiritual dryness, at maging spiritual attack, no? So madali daw. So conclusion, ang walang panalangin daw ay
parang sundalong walang sandata. So nakakalungkot, no? So ang wala daw panalangin, parang daw sundalo. Parang ibig sabihin dito, pumunta tayo sa gira na wala naman tayong sandata. Ibig sabihin, pumunta lang tayo doon para magpakamatay. Ganon din yung walang panalangin. Para lang nabuhay lang tayo, para mamatay lang tayo, na kukunin tayo. Pinapayagan ba natin na kunin na tayo ng mga fallen angel? Dahil nga hindi tayo nakipagdigma, pinabayaan na lang natin, no? So talagang kaya mayroong tayong mga sacramentals, no? So kung wala kayo nito, lapit kayo sa cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, ang sacramentals. So back to zero at mag-umpisa muli gamit ang cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, ang sacramentals, no? So ano daw? So ang panalangin ng ating mga walang sandata, ano daw? Ang walang panalangin ay parang sundalong walang sandata sa spiritual na labanan. Panalangin ang ating proteksyon, no? Kung wala ito, nasa panganib ang ating kaluluwa. Kaya mahalagang magkaroon ng regular at taus-pusong prayer life. Kaya nga yung ano ko talaga, yung i-recommenda ko talaga, no? So talagang ang banal na rosaryo ito, oh. So ito, no? So kung nais nyo na mawala yung mga addiction nyo, na hindi paulit-ulit yung mga kasalanan, pray rosary, intention, ano pasok nyo sa intention dito, no, na mawala ang mga katulad ng masturbation, no, mga pornography, no, intention, no. So bakit ko nasabi? Dahil nga subok ko na ito, no. So talagang salamat sa Diyos na talagang dahil sa prayer life natin, no, tinutulungan tayo ng Diyos na makabit ito, na magagandang hangarin. Kasi ang Diyos kasi, pagdating sa spiritual natin na pamumuhay, dyan siya number 1 talaga tumutugon, no? Lalo na po sa ating pagbabago, hangarin natin pagbabago sa ating mga sarili, no? So kaya't ang mahalagang magkaroon ng regular at taus-pusong prayer life, no? So yan ang talagang dapat natin daw gawin, no? Dapat may prayer life talaga tayo, mga kakuya, no? So anong sabi ng mga mahal nating mga santo? Dito na mas maganda, napakaganda kasi mga santo ng ating matatanungin dito, no? So napakagandang tanong ito, na anong sabi ng mga santo tungkol sa prayer life, dahil ang mga santo mismo ay mga buhay na halimbawa ng malalim na panalangin. Narito ang mga makapangyarihang pahayag ng isa sa ating mga santo, no? So dito si Saint Alfonso Liguori po, mga kakuya, no? So ito yung kanyang sinabi: "He who prays will be saved, he who does not pray will be damned." No? So ang panalangin daw, no, ang panalangin daw ay maliligtas, ang hindi nanalangin ay mapapahamak, no? So napakaganda ang kanyang sinabi po, mga kakuya, no? So si Saint Alfonso Liguori, no? So isa ito sa pinakadiretsong babala, no, tungkol sa kahalagahan ng prayer life. Para sa kanya, ang panalangin ay kondisyon ng kaligtasan, no? Para daw sa kanya ay ang panalangin ay kondisyon ng kaligtasan. Kaya mga kakuya, kung wala tayong prayer life, umpisahan na natin, no? Huwag na tayong patulog-tulog sa pansitan, kasi delikado talaga. Ang demonyo nga 24 oras na hindi nagpapahinga, lalo na tayo talagang ang demonyo nandiyan sa gilid-gilid lang, no? Sa ikalawa, si Saint Teresita of Avila, itong yung kanyang sinasabi pong napakaganda po, mga kakuya: "Prayer is nothing else than being on terms of friendship with God." No? So, ang panalangin daw ay walang iba kundi ang pagkipagkaibigan sa Diyos, no? So, kapag wala kang prayer life, para mo na ring sinabing ayaw mong makipagkaibigan sa Diyos, no? Napakaganda. Napakaganda sinabi dito ni Saint Teresita of Avila, no? So tandaan po natin yan po, mga kakuya. Napakaganda ang ating topic natin for today po, mga kakuya, at huwag natin ismulin ito. Kaya nga binigyan natin diin ito para mas lalong ano natin, malalaman natin kung ano ba talagang itatopic din natin, kung ano bang dahilan bakit nabuhay tayo dito sa mundong ibabaw nito. So yan, itatopic rin natin yan, mga kakuya, para mas kunik-kunik yung ating topic, no? Ikatlo, Saint John Vianney, no, sa Cura of Arts, no? Sabi niya, "Only in heaven will be realized that prayer was the greatest gift we had on earth." No? So ano sabi niya? Tanging sa langit natin malalaman, no, ang sabi niya dito, na ang panalangin daw ay ang pinakamalaking biyaya natin sa mundo. No, ang galing. Ang sabi ni Saint John Vianney po, mga kakuya, no? So ang taong walang panalangin daw ay parang binabaliwala ang pinakamahalagang biyaya sa buhay, no? Napakaganda. Napakaganda ang sabi ni Saint John Vianney, no, sa ating yan ang mga patron ng mga
pari, no? Si John Vianney po mga kakuya, ng mga patron na mga kaparian natin, si Saint John Vianney, no? So ang pang-apat na sikat nating santo din, no? Si Saint Padre Pio. No, napakaganda din ang kanyang sinasabi dito. No, ito kanyang sinasabi. Prayer is the oxygen of the soul. Ang panalangin daw ay oksihino ng kaluluwa. No, kapag walang prayer life, parang patay na ang kaluluwa, hindi makahinga. So napakaganda po mga kakuya. Ibig sabihin, buhay ka pa pero patay ka na. No, yan po ang, hindi ako nagsasabi mga kakuya, yan po ang isa sa mga ating mga church fathers po mga kakuya. No, so nagsasabi, no, hindi ako. No, talagang napakaganda kanila mga sinasabi. Dagdagan pa natin. Dito si Saint Augustine. Ito ang kanyang sinasabi. If you believe, free if you love. Free if you want to live, will free. No? So, kung ikaw ay naniniwala, manalangin. Kung ikaw ay umiibig, manalangin. Kung gusto mong mamuhay ng mabuti, manalangin. So napakaganda kaya sinabi. Si Saint Augustine po yan mga kakuya. No? So na talagang napakaganda ang kanyang conclusion. Lahat ng santo ay nagsasabi ng iisang bagay lamang. No? Ang kaluluwa na walang panalangin ay nasa panganib. So in short, no? So kung wala daw prayer life, ang ating kaluluwa ay panganib, nasa panganib. Ang panalangin ay pagkain, hininga at kaligtasan ng kaluluwa. Kaya napakaganda talaga po magkaroon po tayo ng prayer life. No, hindi lang basta-basta ito. Kaya nga talagang tinatapik natin ito po mga kakuya dahil gusto natin makatulong sa mga taong nawala ng pag-asa, nawalang direksyon ang buhay. Anong sabi ng katekism ng ating inang simbahan, no? Tungkol dito sa panalangin. No, nagtuturo ang ating inang simbahan. So ikukot din bukod sa mga santo, anong turo din ng ating inang simbahan? Anong sinasabi ng Catechism ng Catholic Church, no, sa tungkol sa panalangin? Sa paragraph 2744, ito kanyang sinasabi. Prayer is a vital necessity. Proof from the contrary is no less. No, sabi na convincing. If we do not allow the Spirit to lead us, we fall back into the slavery of sin. Ang panalangin daw ay isang mahalagang pangangailangan. Patunay dito ang kabaliktaran. Kung hindi natin hinayaang pangunahan tayo ng Espiritu, babalik tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Napakaganda. Napakaganda ang sinabi dito ng ating katekism po mga kakuya. So ang paliwanag, ang taong daw walang prayer life ay mas madaling mahulog muli sa kasalanan at mahiwalay sa grasya ng Diyos, no? So talagang napakaganda po, no? So mayroong nagtatanong sa akin, bakit Brad? Ako araw-araw ko na lang pero palagi din ako nagkasala talaga. Mayroon daw siyang gustong iwanan na nagpapalayo sa kanya yung ginagawa niyang kasalanan, nagpapalayo sa Diyos na kumbaga addiction. So ang tip ko dito, ang payo ko lang dito, huwag kang tumigil. Dahil nga ang demonyo nga hindi nga tumitigil sa pagtukso. Lalo na din tayo, no? Titigil na ba tayo? Hindi. Dahil kung ano yung ilang beses mo ginawa yung kasalanan mo, ganun din yung recite mo, dublihin mo pa. No, kung 3 o sa isang araw, gawin mong 4 ang banal na rosaryo sa isang araw. Kung baga sobrahan mo. Hindi yung ang Diablo 24 oras tinutokso tayo, pero ang panalangin natin isang araw lang, talo talaga tayo. Kaya nga talagang ano yung tukso ng Diablo, dublihin natin ating sikap. Ganun lang po kasimple po mga kuya, para matalo natin ang di mo mapapansin, naging habit mo na, no? So hindi ka papayag na hindi ka makapag-pray hanggang sa naging habit mo na yun, no? So kaya yan ang napakaganda kapag mayroon tayong prayer life, no? So ayon dito sa Catechism of the Catholic Church paragraph 2558, anong sabi niya dito? Prayer is the raising of one's mind of heart to God. Ang panalangin daw ay ang pagtaas ng kaisipan at puso tungo sa Diyos. Kapag hindi tayo nanalangin, nanatili ang ating isip at puso sa makamundong bagay at nawawala ang pagkaugnay sa Diyos. So napakaganda yan. Ayon po yan sa ating katekism. Dagdagan pa natin dito sa katekism na paragraph, Catechism of the Catholic Church paragraph 2565. Ito po ang ating mababasa. In the New Covenant, ito napakaganda. Prayer is the living relationship of the children of God with their Father. Napakaganda rin. So sa Tagalog, bagong tipan ang panalangin ay buhay na uugnayan ng mga anak ng Diyos
sa kanilang ama. Walang panalangin, walang relasyon sa Diyos Ama. So, napakasimple lang talaga po mga kakuya. Ang ating di na natin pinahirapan, no? Kung wala daw panalangin, in short, wala kang ugnayan talaga tayo sa Diyos. Ayon naman sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2725. Ito naman. Prayer is both a gift of grace and a determined response on our part. It always presupposes effort. Ang panalangin daw ay biyaya ng grasya at tugon ng ating kalooban. Palaging nangangailangan ito ng pagsisikap, kaya ang hindi nanalangin ay hindi tumutugon sa grasya ng Diyos. So napakaganda mga kakuya. Anong delikado kapag walang prayer life? Ayon sa Catechism, kapag walang panalangin, bumabalik sa pagkaalipin ng kasalanan. Ayon po yan sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2744, nasisira ang relasyon sa Diyos Ama, CCC 2565. Ikatlo, hindi tumutugon sa grasya ng Diyos, CCC 2725. No, nawawala ang kalakasan laban sa tukso, no? So talagang yan ang mga delikado po mga kakuya. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, ang panalangin daw ay hindi optional. Ito ay kailangan para sa kaligtasan. Ikalawa, relasyon sa Diyos. Ikatlo, pag-iwas sa kasalanan. Ang pang-apat, buhay spiritual. So napakaganda ang ating topic natin for today po mga kakuya. Talagang nagbibigay linaw sa ating buhay. So itatapik din natin, no, kung isusundan din natin dito mga kakuya, bakit nga ba tayo nabubuhay dito sa mundong ibabaw na ito? No, ano ang purpose ng Diyos? Bakit tayo nabuhay dito sa mundong ibabaw na ito? So, medyo mahaba kasi ito. So, try natin itatapik ito po mga kakuya. Mas lalo natin maintindihan kasi konektado itong panalangin na prayer life po mga kakuya sa ating pagkatao, no, sa ating buhay spiritual, no. So talagang aralin din natin yan. So muli na pinaganuhan natin po mga kakuya, no, pinatunayan natin ayon sa ating mga church fathers, sa ating mga santo, no, at higit sa lahat turo ng ating inang simbahan ayon at sa Biblia, no. So talaga ang panalangin daw, ay talagang ang panalangin daw ay pinakamahalaga ayon sa ating Catechism. Una, kaligtasan, relasyon sa Diyos. Katlo, pag-iwas sa kasalanan, buhay spiritual, no? So, kung wala daw panalangin ay walang direksyon ang buhay, higit sa lahat walang koneksyon sa Diyos. Ibig sabihin, tinanggihan natin ang pagkaibigan natin sa Diyos po mga kakuya. So, tayo na ang nagusga sa ating sarili na hindi na natin kailangan ang Diyos. Ibig sabihin, wala talagang grasya na papasok sa ating buhay, no? So madali lang tayo tuksohin ng mga kalaban, kaya palagi tayo paulit-ulit tayo nagkasala dahil nga wala tayong prayer life, no? So muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya. Napakaganda nating topic natin for today, no? Please like and share po mga kakuya, no? Subscribe para updated kayo sa ating uploaded araw-araw po mga kakuya, no? Sa new uploaded natin araw-araw. So muli, maraming salamat at Pro Deo Iglesia po mga kakuya, no? In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless at ingat po kayo palagi. Curse, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po mga kakuya. Muli, maraming salamat at good morning po sa ating lahat.